Huwag mo Tama. nang subukan na manghiram. Kasi wala Correct. tayo Kasi dun sa parang level na para pahiramin kita. Para hindi tayo magkasamaan ng loob. oo. Oo naman, di ba? Oo nga, Diba? dapat pala, May pag isa pang- golden rule nga, no, tatanungin mo muna, anong birthday ng panganay, di ba, ng panganay na anak, ganon. Oo, may mga Pag hindi niya pa-quiz. masagot, ay, sorry, hindi tayo close. Dati, office mate, nanghiram siya sa akin. Walang hanggang ngayon, di talaga siya nakapagbayad ever. Biglang nagbebenta siya ng mga stuff. Tapos sasabihin na lang niya sa akin, Boss Eve, alam mo, bagay sa'yo to. Ito bagay sa'yo. Tapos parang, hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan. Okay lang, hindi ko kailangan. Iwan niya sa office ko. Tapos No choice. biglang magsasabi na lang niya na, uy, Boss Eve, pakibawas na lang sa utang ko yung mga kinuha mo. Ha? Sabi ko, anong kinuha ko? Nandyan po At sa office least, mo. At least may nakuha ka kapalit. Sabi ko, anong Barter kinuha ko? ka Wala mo. akong kinukuha. Wala naman akong binili Barter sa'yo. ang nga Tignan mo dyan sa sa office mo. Iniwan ko na dyan. What the f***? Hindi ko na binibili. Pinagpilitan niyang iwan dun sa office. Oo. Tapos pambawas. Tapos nung chinek ko, bakit magkano ba itong mga to? Grabe yung kanyang patong. Yung tubo. mahal. 100% Tapos yung pala sa DB patong. lang binili. Budol lang. Budol talaga. Budol yung babaeng yun. Naman yung yung asawa nun, hindi naman budol. Pumayag ka, girl. Oo, si Oria. Pumayag ka na ibawas na lang sa utang niya sa'yo. Hindi niya ako binibigyan ng choice. Grabe talaga siya. Grabe. Welcome to the Tattle Pod. I am your host, Jermaine, with my co-host, Evie, and our mainstay tattlers, Chiki and Mira. Come on, all say hi. Hi! Hello! Ganon. Okay. Kumusta, girls? Good. Good. Okay lang. I think Okay lang, walang bago? Nag-e-effect yung coffee na ininom ko kanina. I think I'm losing weight. Already? Amazing. Good job. Nag-start na ako ng fasting ko ulit and ng Monday. So this is my third day. So far, I've lost like 3.5 pounds. Parang, okay. Okay, Wow. fine. Kudos. Okay, Ako fine. rin, nag-start na ako ng fasting kahapon. Siguro Meron ng effect? Oo, bakit? Ikaw nga nag-drink ka Wala. na ng coffee. Hindi. Effect agad eh. Nag-fasting ka, parang hindi ka naman mukhang Talagay na gutom. to. Ay? Hindi, yung angle lang kasi. Kaya, Oo nga. And kasi bright din yung yung background. So yes. Nag-diet ka din. Nag-fast ka din. Oh my God, babe, we're recording! Sorry, Drew. May malaking tiyan na dumaan. We're recording na, babe. May model na dumadaan. So, ang episode natin today is entitled Love on Credit When Affection Turns into a Loan. So, ang story natin, it's about someone who fell for a charming photographer until the sweet text stopped and then the dates disappeared. Tapos merong 150,000 went missing with no sign of that promised road trip. So, you think it's a love or hustle? You decide. Okay? So, ang story natin today, it's a story of Julia. Victim siya ng fading love or a cleverly disguised hustle. Start ko siya. Okay, so hello po. I'm Julia, 31, female, and my boyfriend is 33 years old, male. He's a freelance photographer, always chasing deadlines and fleeting moments behind the lens. We've been together for 5 months, and in the beginning, he was a dream. Constant messages, sweet updates, and promises of adventures to come. But now, he's a stranger. We barely speak, maybe once a day if I'm lucky. He says the signal's bad or he's drowning in work, but I can't help feeling like I'm losing him. Eto na. He owes me 150,000 pesos. Money I gave him to buy a new camera gear so he could finally take the road trip he always talked about. I even gifted him a special lens worth 10,000 pesos, hoping to support his passion.
But that trip, it never came. Nako. Anyway, instead, I'm left with silence, broken promises, and messages that are read but never answered. He avoids meetings, hides behind work, and leaves me wondering if any of this was ever real. I'm torn between love and reality. Should I walk away and fight to get my money back or keep hoping for a miracle? What should I do? I think it's time to pause. Medyo let it sink in, pati yung mga audience natin. And then try to recall kung meron ba tayong mga naging ganyang experience. Not necessarily na nagpahiram kayo ng 150,000, but parang feeling nyo you've been used, tas biglang naglaho na parang bula si lalaki or si partner or whoever is your love interest. Meron ba kayong mga mga ganong ganap? Or mga friends na ganun yung Yeah, or mga experience, no? friends or Similar. mga or kahit kakilala lang na ganun yung ganapan. Parang muna tayo, mag-isip muna tayo ng mga experiences natin. Ganon para syempre makatulong tayo sa pagbigay ng payo kay Julia. Julia, yes. Yes, laging magandang magandang lesson yung mga na mai-share sa iba yung galing sa sa experience natin. How we can overcame it, ganon, or ano yung naging hakbang natin para sa ganun. Parang may naalala ko na shinare ni Mommy Chicks na parang similar sa gantong situation before. Oh, okay. Naalala Mommy mo yun, Chicks, Mommy ano Chicks? yung mo? Ano yung masabi mo tungkol dyan? Bali hindi hindi siya personal experience pero na-experience ng friend ko. So, yun. Yung friend ko na yun, siya, member siya ng sorry. Gusto sumali ni baby mo sa conversation. Hello? Or i-carry mo daw siya. Guys, I don't know. Basta, ayun, sorry Drew. But yun. Regarding siya sa kakilala ko, member siya ng ng LGBTQIA++. Yun. Bali, parang noon pa to yung parang siya na pag meron siyang ka-relationship, yun. Parang dahil sobrang bait niya, ang dali niyang yung pagbigay ng mga requests. Yes. Kunyari, siya, yung nag-loan siya ng motor, yun. For the guy. Nag-loan? So siya yung naghuhulog, mga ganun. Tapos, pag nag-request yung guy na, uy, naman, gusto ko ma-experience si Hong Kong Disneyland, chuba-chuba. Sama ko si mama, ganun-ganun, tuno. Tapos, eto naman siya, parang, hindi naman siya pwede mag-leave agad. Kasi di ba pag sa BPO, pahirapan. So, yun. Siya naman, siya nakasama. siya, book ng chuba-chuba. I think hindi siya nakasama. I think hindi talaga siya kasama sa plano. Yeah, I think so. Kasi ang sabi ng mama daw kasama. Oo, sila plano niya yon with his mom. Oo, parang gano'n. Tapos yun, parang So parang ginawa siyang taga-finance ng yun, basta madami pang ibang Financer ang peg. Oo, na tapos yun, parang gano'n. Hirap. Ang hirap naman nun, parang ko, won't you feel used? Kapag ganun yung scenario, kasi just from like the outside looking in, ang relationship kasi parang although tayo kapag nasa relationship tayo, minsan we tend to please the lover, right? The partner, ganyan. So when we please sometimes it could be like magluluto tayo or or we could be generous na lagi natin naiisip, regaluhan ko ng ganito, bibigyan ko ng ganyan, ng ganito, parang ganyan. So ang tanong ko dito is kailangan ba yung pagbibigay natin, hindi naman sa sinasabi natin na nagka-calculate tayo ng ibinibigay natin. Pero sa tingin nyo, dapat talagang
all out tayo, monetary, kapag yung monetary value yung pinag-uusapan natin, kailangan ba expensive para mapa-feel natin na mahal natin yung tao? Ganun ba? Sa tingin niyo? Ako sa relationship kasi, I give what I have. Yeah. Na hindi ako nagbibilang, kumbaga, basta parang happy ako na makita kong happy yung person, 'di ba? So, I think ang nagiging problema lang din talaga is like ito, for example, yung kay Julia, na parang tinaguan na ata siya, parang gano'n, Yeah. right? Pero sa So, relationship kasi pwede talagang magbigay at magbigay at magbigay ka talaga eh. Hanggang correct. So, kakayanin mo, 'di ba? nagbibigay ka, 'di ba? Pero, anong na-experience nyo na ba na syempre nagbibigay ka? Tapos aside sa binibigay mo, laging nag-a-ask ng, uy, baka naman pwedeng ganito, ganyan-ganyan. Let's just say na lang sa relationship na ikaw yung mas malaki yung kinikita. Okay? Tapos biglang all of a sudden, uy, kailangan ko ng ganito. Baka naman pwedeng makahiram ng ganito. Okay? So sa relationship ba, tingin mo, pag sinabi na hiram to, would you consider it as utang? Or mag-expect ka bang Like ibalik? yung katulad nung kay Julia. Kasi, di ba minsan oh sige, game. Meron akong ka-office mate, nag-story. Meron akong Oo, ka-office mate, ang story niya, yung naging boyfriend niya, actually, bali, parang trabahador nila dun sa, kasi may family business Okay. sila. So, yung naging boyfriend niya, talagang parang naging me and him against the world. Ganon yung nangyari sa kanya. So, talagang nag-umano siya, nag-separate siya sa parents niya, talagang parang binaliguran niya. Hanggang sa, nag 1 year sila, alam ko parang mag 1 year o 1 year pa lang. Si Guy, nag-ask na bilhan siya ng, though hindi bilhan yung term utang nga eh. Ng iPhone 13. Okay. So ngayon, syempre, at first, syempre, Filipina girl tayo eh. Kumbaga parang, for us, parang hindi, awkward yung ganon, diba? Na parang, bakit ako? So at first, Yes. syempre, nag-refuse tong si girl na, hindi po pwede. Actually, pinamili niya pa nga si Guy na parang mag-anniversary tayo. Ano gusto mo? Magsama, para mag-spend tayo ng anniversary together, doon natin spend yung money, or gusto mong bilhin. Ano mo pinili nung lalaki? iPhone. Siyempre yung iPhone. Instead na talagang... Yes. Oo. Edi, ewan ko, hindi namin alam kung bakit nag-turn out na nabilhan niya or Ginawa niya ng napautang niya. paraan. Kasi, syempre, term is utang eh. So, siguro na ano siya, tapos love niya rin. Minsan kasi talaga, yung love, marami nagagawa yan. Totoo Correct. naman. We intend talaga na parang mag-give din. Hindi naman porket babae tayo na lang yung take ng take. Yeah. Siyempre, sa long-term na relationship natin, kailangan din naman natin magbigay. Siguro yun yung naisip niya. E di syempre, ito na, nabigay niya na. E di syempre, ang terms is monthly payment, kumbaga. Hanggang sa nagkaroon sila na ng medyo malabo na yung on the rocks na yung kanilang relationship. Hanggang meron pang may pagpalya na ng monthly. Hanggang sa yun, parang pinaparealize namin sa kanya na ano ka ba, so next time, wag na ha. Kasi parang you're too young, para experience yan, parang ganon, diba? Yun yung medyo nag-flashback lang dun sa story niya. Yun nga, yun lang yung share ko na nakakatawa na, I mean, yun ang in-advise namin sa kanya na pag dumating sa point na ganon, mag-say no ka. Kasi alam mo, okay lang naman kung siguro, mag-say no. Kasi okay lang naman na, okay lang naman na no. Okay lang naman na okay lang naman na magpahiram ka, okay lang magbigay ka. Siguro kung talagang yung relationship nyo mahaba-haba na, talagang alam mo ng medyo. Pero pag ganun, katulad ng story natin ngayon, parang 5 months pa lang sila, pero 100 na yung, di ba? Parang sobrang laki. Parang I think she's financially capable. Capable of giving that money kasi. So parang siguro sa kanya madali lang 'yon na katulad nga din nung sa previous topic natin na yung malaki sa iba might be maliit para sa ibang tao. Yeah.
So, ang question naman kasi dito na parang, okay, nagpahiram siya ng 150,000. Pero ang tanong ko kanina, sa relationship ba, kayo ha, personally, kapag kayong partner nyo ng hiram, ang utang, kino-consider nyo ba yun na utang? Or Oo. ano sa inyo? Anong take Ako, nyo? ako, hindi ko siya ko-consider na utang. Parang kunwari, sabihin sa akin na ganito, ganyan, ganyan. Dahil nasa relationship, depende nga pala to ha, sa level ng Oo, oo. relationship ha. Parang may gusto Kasi- akong tawagin. Hindi, parang nagdedepende ito sa level. Again, nagdedepende siya sa level ng relationship. Kapag bago lang yung relationship, kasi di ba may mga definition ng Oh, yeah. bago yung relationship, or matagal na kayo, long-term relationship, or mag-asawa na kayo, ganyan. So, di ba, may mga ibang ganong mga scenario. So, I think doon papasok yon. Pero ako kasi, more of, pag ganon na, tinanong na ako, I won't consider it as utang. Parang I'll just give it to you. Ganon. Ganon Anong yung level Oo. ng relationship yan? Oo nga. Totoo. Totoo. Hindi, ganon din talaga. Pero kahit anong level ng before. relationship yung sinasabi mo na parang okay na, hindi na siya Hmm. utang? Doon ba sa Ay, baka kasi gayahin ako. Pero sa akin kasi kahit bago pa lang. talaga? Kasi ako, parang, oo, bago pa lang. Siguro yung, hindi So, naman parang siguro like 3 like si months or Julia 5 kasi di months. ba 5 Diba? months? So, kahit mga 5 5 months. months pa lang? I think so. Kasi pag pumasok kasi sa relationship, ang dating sa akin is magkakilala na kayo eh. Alam mo Yeah. yun? Parang, ang gusto mong direct, depende nga kung sa anong age ka eh. Kung ang age mo Yeah. is tipong doon na kayo pupunta, like long term, yun ang gusto mo, hindi ka naman playing around, Yeah. then yes, I will help. And hindi ako mag-e-expect na ibalik. For me ha. Ewan ko lang sa Yes. inyo. Ikaw, Mami Chicks. Ako pag utang. Bilang eldest ako, tapos di ba, yung sa Breadwinner, madaming yeah. Mhm. I So, agree din naman. para sa- Utang is para utang. sa akin kasi yun, depende din sa relationship. Lalo kung mag-boyfriend or ano pa lang kayo. Hindi pa kayo magkasama or ano. Parang, okay, papahiramin kita pero ibalik mo kasi alam mo madami akong Responsibility. mga bayarin and Responsibilidad. everything. Oo, tapos may anak din ako. So parang, sa akin yun, ganun ako mag-ano. Pero siguro kung asawa mo na yun, parang mahirap pa tayo. Oo. Mag-asawa. Lalo pa, di ba? Kasi what's his is yours. What's yours is his. Yeah. Sa amin, kasi mag-asawa, parang wala nang utang-utang kasi kung we have like a common fund din kasi, Yeah. and then I do all the finances kasi doon ako magaling. Well, anyways, so yun. So ako na yung so walang utang-utang. Tapos I just give him like his like anong tawag dito, like allowance for the day or for the week, whatever. So he has his own card na pwede niyang gamitin. But it's the common fund that pays for everything, like the expenses. So Yeah, yun. agree. Yeah. Tapos yun nga, yung sa siguro pag bago pa lang kayo, I think yung question more on parang sa boyfriend, girlfriends pa lang na stage or parang in a way ligawan. Basta super bago pa. Yung sa nakikita ko kasing storya kay Julia, na parang hindi pa ganun katatag yung foundation ng Foundation, no? relationship, pero nagkaroon na ng utangan na nangyari. Right? Hindi ko alam kung paano pinosisyon ni Guy na yung 150,000. Kasi kung ako ang tatanungin mo, 150,000 for a camera, that's a lot. Well, he is a freelance photographer. I don't even know how good he is of a photographer. Parang para ibigay yung yung ganong klaseng camera. Kasi kung photographer ka, ikaw mismo, dapat may budget ka. Kasi yan yung magiging source of income mo 'di ba? Huwag mong iasa muna sa ibang tao yung pinaka-investment mo, parang ganon. So, kung kayo si Julia, 'di ba? Ganun din ba yung magiging decision nyo? Let's say na madali lang magbigay sa inyo ng 150,000. Magbibigay ba kayo ng 150,000 just for the camera and the additional 10,000 for the special lens? Mira.
No? Hindi. Kahit sobrang, kunyari, Hindi. like, Kahit, million yung pera mo, oo, tapos kahit capable ako, kahit, hindi. hindi. Kasi, Anong dahilan mo bakit hindi? kasi una, Dahil dalagang parang feeling Pilipina ko ka? kasi dalagang Pilipina kasi ako. Yeah. Hindi, Kapag kasi, gumanon ka, oo. Kasi to be honest, kahit ngayon, sa stage namin nung, secret boyfriend ko, hindi kasi, pag kasi kunwari nangungutang siya, kailangan niyang bayaran yun. Pero pag nangungutang ako, dapat hindi ko binabayaran yun. So, what more dun sa medyo, yung alam mo yun, yung relationship, maano lang, maiksi pa, di ba? So, no ako dun. Sorry. Hindi ko alam kung may sense ako nito. Nagpiping Yung yung secret boyfriend boyfriend mo. mo nagpiping. Meron tayong Oo. comments. Gusto May mag-react ng comments po Poki. tayo sa ating viewers. Yun. So, hindi talaga. Kasi parang, dapat, sa akin kasi, being a Filipina, parang dapat si boy muna mag-invest sa akin. Diba? Bago ako mag-invest sa kanya. In time. Ganon, in time. Ganon. Hindi, Oh, okay, pero magandang topic yan, yung sa relationship na sino ba dapat ang gagastos or sino dapat ang nangungutang. Ang dami na natin ang next topic. episode natin. Ay, okay. Pero balikan natin si Julia. Ako naman yung kay Julia part, parang never pa rin kasi ako nagkaroon ng ganong situation na talagang at an early stage ng relationship, manghihiram sa'yo or magpapabilis sa'yo. Walang ganon. Yeah. Wala akong ganon na encounter. Kaya siguro nasasabi ko rin na I would probably give. Kasi nga, pag nasa relationship, it doesn't matter naman as long as you see the person happy. But yung point na manghihiram talaga sa'yo at a very early stage, parang to me, it's kind of cringy. Hindi ba nakaka-turn off yun? Pag ganun? Sa akin Yun nga, din yung sasabihin medyo ko. cringy siya. Kasi parang, hold on, bakit? Parang, di ba? So, it's parang same, ewan ko, parang pwede ko siyang i-compare, like, let's say, laging nagpapalibre. Kumaga parang start pa lang ng relationship nyo, pareho naman kayong nagtatrabaho, pareho naman kayong may money, pero si guy, laging ikaw yung pinagbabayad, laging pinapabili sa'yo, cringy yun sa akin. Yeah, I know, I agree. Yep. Pero So hindi ako, may natin experience ako. hindi natin ginajudge yung story niya. Kumbaga, Hindi. different, Hindi. kasi, No. parang parang siguro hindi natin alam kung paano yung way ng guy, paano niya nagawang hiraman, di ba? Eh, minsan pag in love Hindi kasi natin tayo, wala. medyo ginajudge natin kasi parang ang rupok ng dating ni Oo. Julia. Don't you think? Or Marupok pwede- yung dating na parang, Oo. ano yung sabi, nag-promise lang ng road trip to use the, probably like a pictorial road trip or whatever, yun yung pinramis. Tapos yun yung tawag dito, Yun yung ibibili nag-provide dun ka sa na agad. May term, Yeah. may term na ganyan yung parang ginagawa kang sugar mommy, gano'n. Yes, sugar mommy. Parang, yun katulad mo na nga na sinabi mo, it's cringy kasi in a way na hindi naman sa dahil nagpapakababaeng Filipina tayo or whatever. Pero yung idea na so early on the relationship or na ganun na yung naging issue. Tapos biglang etong si guy, konti nagdi-disappear na ang dami ng excuses na binibigay. So yung pag nagbigay ng excuses ng ganon, ano nang pumapasok sa isip nyo pagka hindi na siya kasing sweet like before? Ano sa tingin niyo? Kung kayo yung lalaki, kunyari kayo yung lalaki naman ha. Anong pangalan ng lalaki? Wala, si boyfriend lang. But anyways, kayo si lalaki, nakahiram kayo ng 150 kyaw kay girlfriend, tapos biglang busy kayo. Won't you even like feel na kailangan mo man lang mag-exert ng effort kasi kahit sabihin natin na mayaman si girlfriend and afford niya si 150 kyaw, baka kaya nag-provide siya niyan kasi mahal ka niya, baka kailangan mo suklian din yung pagmamahal niya with the attention. Ano sa tingin niyo kung kayo yung lalaki? Kasi kung ako yung lalaki, hindi ko, kahit sa isip, hindi ko gagawin yun.
So, siguro kailangan mag-guess tayo, maghanap tayo ng lalaki na aamin Oo, na tama. may I know, ganyan. right? Nagawa na yun. Kasi sa akin, cringy. Oo, ako din, para sa akin. Parang hindi siya gawain ng totoong lalaki. Parang Yes. katulad nga ng sabi ko kanina, kung business mo yan, freelance photographer ka, dapat may sarili kang para i-pursue yung career na yan. Hindi mo dapat iasa sa ibang tao. Lalo na bago pa lang kayo ng girlfriend mo, dapat nga alam mo, parang Ilas in a ka way, na. parang ligawan pa rin siya, Oo. 'di ba? Stage pa Stage rin. kasi it's so Oo. early pa ng stage ng relationship. So 'yun. At saka may So mga kung kayo ganito, may mga ganyan, di ba? Like, ewan ko kung napanood nyo na rin na parang, I'm not saying naman na si freelance photographer ay nananarget ng mga babae na girlfriend Mhm, para gawing sugar moms, no? Pero may mga ganyang situation na I don't mhm, know kung nakita nyo sa social media na may guys na nang target tapos ang pinaka-objective nila is mapa-fall si girl. yung And yeah, then dun siya kukuha ng, alam mo yun, Oo. manghihingi ng gato. Kasi nga sobrang sweet niya, he may be good looking and all. So Ano Mhm, ginagawa yan? niyang advantage yun. Love Tapos si girl scam na tawag dyan. fall na yeah. fall, Yeah. mag-give in, magbibigay. Oo. Yeah, but don't Diba? you think it's a red flag though, na hindi Yeah. na siya masyadong nagpaparamdam? Super Oo. red flag. Oo Yeah. naman, red flag yan. Scary na yun kamo. Pag gano'n, parang, Oo, uy, Tapos either, sudden communication drop, red flag. oh, pero either may ibang yes, girl siya totoo or yung sabi ito, tatakas nagping na. si Drew. It's a Oo. scam. That's what I'm thinking. Katulad din Yeah. ng sinasabi ni Everett na meron talagang ibang ganon na yun yung idea nila na meron silang ganito yung trabaho ko, tapos biglang kailangan ko ng ganito or pwedeng hindi camera, pwedeng kailangan ko i-upgrade yung sasakyan ko or Oo. whatever, ganyan. Mga Tama. they always come up with a story na medyo, ay, okay, kailangan mo ng pera, pahiramin kita, ganyan. Tapos biglang maglalaho na parang bula. Yeah. Ganon. And a person So, can be very vulnerable when in love, ha? But, totoo yan, oo. totoo yan. Mm-mm. So, and when you're like really in love, sa tingin mo in love ka, although yung the other party hindi naman talaga, pero ikaw, syempre, ikaw yung nakaka-feel nun. Minsan, yung red flag na yon, you tend to overlook it. Yeah. Right? Na you always hope na, ay, okay, busy lang siya. Or Or, you uy, ganito. disregard it, 'di ba? Oo. Or kunyari, the scene na yung baka na-tap lang niya, like, tapos hindi naman talaga totally nabasa. Alam mo yung mga ganun. Parang ikaw yung nagbibigay ng excuses kasi nga, in love ka dun sa, di ba, dun sa partner mo. Ano sa tingin nyo? Ganon din ba yung dating sa inyo? Mm-mm. Pwede. Mira, natahimik na si Mira. Mahihain ka talaga. Magsalita ka. Alam mo, kasi actually, magandang oras natutulog na ako. Di ba pag It's nagkakagad ka past na? your Sorry. bedtime. Correct. Ano yun? Ano uli yung tanong? Ganun din ba yun na-feel mo na yung red flag siya or dati kung na-feel mo ba yun na ikaw yung in love tapos nang hiram, na overlook mo yung mga kailangan na red flags, hindi red flag para sa'yo during that time Ah, kasi nandun ka sa na in love ka. Hindi ko siya naranasan kasi never encountered. But siguro, yun nga, talaga, red flag talaga. Red flag Mhm. talaga na makaranas ka ng gano'n yung all of a sudden biglang nawala na yung sweetness Yes, niya, hindi mo na siya correct. makontak. Ano daw yun? Yun. Meron ako Yun i-share talaga. pala. So Mm. meron akong personal experience. Hindi totally kaparehas nung kay Julia, right? Mm. Yung kay Julia kasi naglaho na parang bula. Yung sa akin hindi. Nandun pa rin siya. Kaya lang, okay, bago ko ituloy yung kwento ko, ipapakilala ko lang yung sarili ko. Ganun ako pagdating sa pera. Okay, so may fit ako pagdating sa pera. Kasi parang ang pagkakaintindi ko, ang pera ko, pinaghihirapan ko. Kaya dapat pagka ibibigay ko o ilalabas ko, nasa tamang paraan or tama yung yung reason ko to spend money, parang ganon. So, etong si X,
ang datingan lagi is, so during that time, ako yung may trabaho, siya wala pa, looking for a work. Yun yung sinasabi niya, laging looking for a work, blah, blah, blah. Pero laging, alam mo yung wala ka masyado nakikitang dedication na naghahanap talaga ng work. Maybe he's looking for a work na super convenient and comfortable para sa kanya. Well, guess what? Hindi ganun ang buhay. Kapag magtatrabaho ka, magtrabaho ka. You have a reason kung bakit kailangan mo magtrabaho. Hindi dahil eto yung komportable. Hindi ganun. Okay? I think he was like living in a bubble. Well, anyways, so during that time, di kami. Tapos kapag ka, like, in the beginning, nung nanliligaw pa lang, dates siya gumagastos. Tapos nang naging kami na, ako na. Tapos parang konti-konti na yan na nag-ano na ako. Hindi naman kasi ako yung tipo ng tao na kapag in love ako, ma-overlook ko lahat yan. Ako yung tipo ng tao na kapag kami nakikita ako, nagmamarka ako. Okay? So, marka. Okay. Ako na nagbabayad. Ba't parang ganun, no? Oo, parang gano'n. Tapos yung mga kasunod na, ay okay may sakit kasi si mommy, ganyan. Tapos yun nga, parang katulad na lang ng a series of unfortunate events na parang much. laging may hiram. Oo. So sa isip ko, ano ba, sa isip niya ba, kapag sinabi niyang hiram sa akin, it's just like I'm giving it for free kasi hiram. Pero sa akin, sa utak ko, it's utang. So sa utak ko, naglilista ako ng utang, ganyan. Sa hanggang napagod na ako na I feel like na ako Nagkasunod-sunod na na. lagi. Oo, nasunod-sunod na. So parang hindi ko naman sinasabi na na-scam ako, pero parang itong guy na 'to, parang ginagawan na lang ako ng storya para maka-ano ng pera, parang gano'n. Oo. Na okay, so he's not for me, parang gano'n. So ayun, yun lang. So Na-realize mo na lang na parang yun na pala yung objective na-realize ko nito. lang. Taking Tapos siguro advantage, in short. yes, tapos ano, medyo bata pa ako no'n, super nice pa ako. Hindi ko pa alam kung paano makipag-break without sounding, kasi siyempre 'pag nakipag-break ka, you give the reason kung ano yung 'di ba, kung ano yung dahilan. Parang gano'n. Parang hindi ko masabi, hindi ko masikmura na sabihin na hiwalayan kita kasi parang wala kang plano sa buhay, parang gano'n. At wala akong plano na suportahan ka. I mean, hindi nga ako mag-aanak kasi ayokong sumuporta ng kasi parang feeling ko baka hindi ko kayanin yung obligasyon. Yeah, you know Lalo na ayokong yourself. sumuporta financially sa sa lalaki, parang gano'n. Yeah. So yun, tapos yung yun nga, ang hirap lang makipag-break. So medyo it kinda dragged out like a longer time kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Tapos yun lang, nananawa na ako na lagi na lang naririnig ko is sub-story about family, about yung yung mga gano'n na parang okay, parang may sarili rin naman sana akong problema. Parang wag mo na maibigay lahat sa akin ang problema mo, parang And the gano'n. sub-story equates to him asking money from you. For Or, money, yeah. diba? Yun Yeah, yung so mahirap. parang technically hindi ako ghosted, right? Pero yung idea na lagi kang na parang ATM. parang Akala siguro may yung ATM ka term na nakasulat yun? dito. Parang feeling ko yung May ATM nakasulat sa forehead. oo, parang gano'n. So ayoko ng gano'n. So anyways, balikan natin si Julia. Bigyan na natin ng payo si Julia. Ano sa tingin niyo ang magandang payo para kay Julia? So again, ang tanong niya, I'm torn between love and reality. Should I walk away and fight to get my money back or keep hoping for a miracle? It's hard to... Mira. Sige. Mira. Sige, Mira. Anong magiging payo mo kay Julia? Paki-translate nga sa Tagalog, please. Ano? Joke lang. Loko. Sorry. Wait lang. Hindi, siguro, ang pingin mo, nakanina ka pa. Siguro ang mapapayo ko sa kanya, siguro doon siya sa reality. Huwag siya doon sa, love, masarap ma-in love, syempre. Pero, mangyayari pa uli yun sa'yo, Julia. Correct. Yes, yun. Oo, totoo. Mangyayari pa talaga uli sa'yo yun. Hindi worth it yung lalaking ganun na hindi nga niya kaya mag-provide for himself, 'di ba? Tapos ikaw iniisip mo na
kaya kanyang magiging future mo yan or whatsoever. Yun lang yung mapapayo ko sa akin. Sorry, blanco ako ngayon. Okay. Ako feeling ko naman, it's okay, girl. Ako feeling ko parang don't hope for a miracle. Pero, Yeah. i-ano niya, parang she needs to be smart about it also. Kasi may red flags na eh. Sa situation ni Julia, may red flags na eh. So, she can start from there, diba? So, pwede niyang gawin is i-document niya yung mga conversations nila, saying na ito yung mga transactions. 'Di ba? Kasi ghost na kasi siya, 'di ba? Tapos Correct. kausapin niya yung person kasi may relationship naman sila eh. So she can easily talk to this person. Sana, right? And then mag-set sila ng proper, documentation, deadline as to kung kailan mababayaran since ang press release sa kanya ng guy is utang to. So, mag-set sila ng kumbaga parang mag-draw siya ng line and mag-set ng standards in terms of when it's supposed to be paid. And yun yung sundin niya. Huwag niya munang isipin na parang shocks kasi baka ma-off naman siya sa akin dahil sinisingil ko na siya or whatever. Pero pwede rin naman kasi na kausapin niya. Alam mo yun? Kasi baka mamaya siya lang yung nakaka-feel na gino-ghost siya. What if busy lang talaga si guy, right? Or baka may mga situation na talagang sa work, marami siyang iniisip. Hindi niya malalaman yun eh kung sa sarili lang, kung siya lang mismo yung nag-a-assume. So have a conversation with the boyfriend, right? Have a conversation with the boyfriend. Pero kung ang nangyayari is parang talagang tinataguan na siya or talagang obvious na wala talagang balak tong magbayad, obviously the love is gone. Yeah. So, you can seek, like let's say, advice from other people like what she's doing now or magkaroon ng mediator or mag-seek siya ng legal advice na. Correct. Kasi very fresh lang yung relationship eh. There's a possibility na yun lang talaga yung objective ni guy. Correct. How about you, Mommy Chicks? Ayun, dahil mukhang sa mga yung pagkaka-describe niya mukhang nandun na siya sa dulong part na parang malabo na talaga. Yun nga, mag-ano niya siya ng legal remedy para sa kanyang problema. Kung ako yun, magpatulong na siya mag-draft ng yung talaga, 'di ba, ng letter talaga. Demand letter. Tama. Tapos mag-ano siya na wag naman yung confrontational. Kumbaga parang yun try niya muna maging muna, civil, tapos makipag-usap ng maayos. Pero kung talagang wala na, hindi niya na mahagilap, 'di ba? Hopefully alam niya kung nasaan to nakatira. Hindi natin alam I hope so. 'Di ba? Sana alam niya kung nasaan nakatira or saan siya. di ba nakakatakot eh. Hindi natin alam paano kung puro online lang pala to. Pero sana alam niya yung mga basics kumbaga. Correct. Para at least may way pa siya na ma-retrieve yung kahit pa paano. Pero kung hindi na talaga, charge to experience na lang. Pag talagang malabo na, di ba? Charge to experience. Ang mahal na lesson nito, 150,000. Mahal na lesson. Kung sabagay, siya nakapaglabas siya ng ganun-ganun di ba? 160 pala, 150 for the camera and then special lens 10,000. Ganon. Tapos di din natin alam kung yun lang talaga. Baka may mga iba. Yes, baka siya din yung gumastos sa dates on like everything in between. Diba? Dito papasok yung dapat kilalanin mo muna kung sino yung magiging karelasyon mo. Yes. No? So yun, siguro sa lahat ng tao, no, and Julia and everyone else, pagka ganito, na bago pa lang tayo sa relationship, assess muna natin lahat. Yes, we are in love, pero may mga bagay kasi na mapapaisip ka na parang, uy, diba? Parang nag-ask ng 150,000, hindi ka man lang ba magdadalawang isip na, parang bago yun, kakaiba, hindi normal sa isang relationship. Diba? Siguro girl, gawin na normal yung pag nililigawan pa lang, merong birth certificate na papakita, NBI clearance, police clearance, barangay clearance. Para meron kang talagang complete ng identity nung magiging mo boyfriend mo, parang gano'n, or girlfriend. Norm yan. Saka kung magpapahiram siya in the future, kung magpapahiram sila ng ganyang kalaki, there should be black and white.
Oo. Unless, Di tsaka ba? siguro din Baka may tayo, meron naman mahirap na kasing eh. kunyari, in case of emergency lang, 'di ba? Oo, Pwede naman siguro call. kunyari, yung katulad dun sa previous natin na ospital yung yung magulang, pwede yung gano'n. Pero yung just for a camera, Pero dapat ano kasama ka dun sa hospital, yes, oo, Kasi dapat baka kasama mamaya ka dun hindi sa pala Baka, Pumasok ospital. lang. oo, baka freak Yeah, kasi nito. masyado ka oo, ng kasi hindi naman natin hindi naman sa minamasama natin si Dapat may boyfriend, medical pero document, may medical abstract. abstract. Oh my gosh. Maging sigurista tayo, Grabe. yun. Sorry, pwede, Julia, tapos pero may maging na ng sigurista. doktor, no? Dapat Tapos certified. may quote na din from the hospital. Oo, This is for certified what, yung talaga. Kasi madali lang naka-itemize magpeke siya. eh. True. Correct. So yun. Pero yun nga, in case of emergency, like I was saying, pwede na makapagpahiram. Pero depende rin sana sa rason. Tapos, tayo, baka pwede natin bigyan din yung boundaries yung mga sarili natin na hanggang saan yung mapapahiram natin. Okay? True. And kung feeling mo, para sa'yo, kino-consider mo siyang utang, well, you have to let your partner know na, oh, utang to, ha, Okay. babayaran to, kailan, parang ganon. So, Tama. iset lang din natin yon. Tapos, kung hindi ka makakabayad, ito, wala na tayong kasulatan, pero ano na lang to, verbal agreement na lang to, na ganitong date, ganito, ganyan, ganyan. Ngayon, after nun, naging naglaho na parang bula, 'di ba? Tapos nagre-reach out ka, nagte-text, walang reply. Try to call, okay? Baka kasi ano lang, na naka-silent yung phone, hindi nakikita yung mga messages. Baka Messages, pwedeng no? tumawag tayo, okay? Or, Tawag tayo, request for an eye-to-eye conversation, parang ganyan. Na parang, tapos tanungin mo din na parang, are we still an item? Tayo pa ba? Parang ganon. Kasi parang wala na akong nakikita na nag-exert ka ng time para sa akin. or ano You na may yan, be girl? busy, 'di ba? You may be busy but I'm busy too, 'di ba? Yeah. Pero I make sure na I have time for you. Kasi kung wala Yes. kang time sa akin, let me know. Hindi yung parang nagmumukha akong tanga, 'di Oo, ba? or Na post mo sa nag-aantay. ano yan, post na sa Facebook. I- Tag. Itag mo si ano. I-post sa Uso FB yun, pati di yung ba? scammers. Oo. Yeah, Scammers. uso yun Oo, ngayon mga kapag scammer, oh, ganyan. yes, that's the beauty, sometimes the beauty of social Social media. media, Na that's pagka true. wala kang mapag-releasean ng mo, ng sama ng loob, lagay mo But dyan. it has to be So, legit, of course. Oo. And oh the yeah, oh objective, yeah, syempre yung objective is to find the person. Kasi oh kung ang yeah, dating is hindi na nagpapakita, wala na, ganyan. yeah, Hindi kailangan na, may pot ka, yes. Pero try not to like vent sa social media, but yeah. more of to Don't find the embarrass the other person. person right then and there. Yes. Wag tayo. Ano yun? Huwag Yung i-reveal jump to agad. conclusion ka agad, bigyan mo rin muna ng time to explain. Pero Yes. kapag sobrang wala na talaga, let go. Kasi Let let and go, post it move on on. Yeah, Facebook move with a on face. next. So sa next relationship mo, alam mo na yung mga gagawin mo Agree. na hindi dapat ganon. Diba? Protect So yourself. yun. Protect yourself, yes. And then, of course, you can still fall in love. Pero I'm sure you'd find a better person for you. Yep. All right. So last minute, guys. Anything else that you wanted to add? Chichi. May comment daw siya. Si Chichi, anong comment ni Chichi? Magpo-post daw siya sa social media. Just kidding, darling. Nangangalabit. Ayan na po. Yan na ang mga fur Nangangalabit na sorry. babies. Parang feeling ko pinagigising nyo yung mga alaga nyo. Hindi na dito siya sa paanan ko. Kanina pa Okay. naggagaling. Gusto niyo magpakandong. Ang kulit. Mira, kunin mo daw si Milo. Ayoko ba? Kunin ko pa parang Oo. visit to. Okay. Laki lang So naman wala tayo na, kay yun na Julia. tayo. Sana nakahanap Pero tayo sana kay kay Julia. Julia, sana ma-recover niya yung kanyang 160,000 and sana magkaroon ng closure sa kanilang Yes. dalawa nung ni boyfriend. Or kung busy lang talaga si boyfriend, sana mag-reach out ka naman and give more time to Julia. She deserves it, you know. She loves you and she deserves it. So, yun. Agree. Kayo, meron pa? No, we're good. That's it. Okay. And that wraps up today's episode. We therefore conclude that
Love should not cost you peace and financial security. Remember, love might be blind, but not what your wallet isn't. So keep those eyes open and those boundaries tighter than your favorite jeans. If your relationship feels more like a loan shark situation, it's okay to ask for your money and peace of mind back. Thanks for dipping your toes into the taro pond today. Kung relate ka, napasim ka, or napaisip ng hala, ako yun na, mission unlocked! Follow mo na ang The Taro Pan para sa next episode ng Chika Plus Payo Combo na hindi mo alam na kailangan mo. If you connected with Julia's story or you've gone through something similar or may kwento ka, again, DM is the key. Send us a message, a story, or even a voice note. This podcast isn't just about talking, it's about listening too. Basta huwag lang toxic. Catch you next time for more drama, more laughs, and of course, more advice. Until then, this is Jermaine with my co-host Evie and our mainstay tellers, Chiki and Mira. You've been listening to Love and Credit when affection turns into loan. When real talk floats and no one sings alone. Stay spicy, stay curious, and above all, stay you. Yay! Bye. Bye, guys.